Magandang araw po sa inyong lahat. Sa pamamagitan po nitong leksyon natin na ito ay makakapagtanong po agad tayo sa Ingles sa madaling pamaraan. Okay? So ito po ang aking halimbawa. Aling pagkain ang gusto mo na kainin? Pag in-English nyo yan, yung aling, which, tapos yung pagkain, food, tapos yung ang gusto mo, do you want, tapos yung nakainin, to eat. Pagsasama-samahin lang po natin. Which food do you want to eat? Tapos meron pong question mark sa dulo. Para yan po yung marka na tayo ay nagtatanong. Okay? So nakapagtanong na po agad tayo sa English. Na-translate na po natin ng tama itong aling pagkain ang gusto mo na kainin. Isa pang halimbawa. Aling kotse ang gusto mo na bilhin? Pag in English nyo, which car do you want to buy? Tapos meron pong question mark sa dulo. Okay? So kung mapapansin nyo, nakakapagtanong na po agad tayo na ita-translate natin ng tama yung ating Tagalog na tanong. Okay? Isa pa. Itong laptop. Aling laptop ang gusto mo na bilhin? Pag in English nyo yan, which laptop do you want to buy? So, nakapag-English na po agad tayo. Okay? So, ganyan lang po kadali yung leksyon natin. Pag susunod-sunurin nyo lang po yung mga salita at makakabuo na po agad tayo ng tanong. Ngayon po, ang gusto kong ituro dito, pwede nyo naman po paltan yung ibang salita dito kung gusto nyo po. Katulad po ng kung gusto nyo magdagdag ng ibang salita, kunyari ay to fix, yung T-O-F-I-X. Yung to fix, ibig sabihin ayusin. Pwede nyo ilagay po dito sa listahan natin na may to. Halimbawa po, aling laptop ang gusto mo na ayusin? So pag yun ay in English nyo, which laptop do you want to fix? Okay? O kaya itong mga noun natin dito, pwede nyo paltan. Nasa palagay nyo ay pwede nyo naman isama dito sa ating tanong kung magiging match dito sa mga nakalagay natin na infinitive. Pwede rin po. Kunyari, paltan natin itong laptop ng table, ng mesa. Aling mesa ang gusto mo na bilhin? Pag in English nyo, which table do you want to buy? Okay? So, gusto ko lang ipakita sa inyo na makakabuo pa po tayo ng iba't ibang tanong gamit po itong ating pattern. Hindi lang po itong nakalista dito. Nasa sa inyo na po yan kung papaltan nyo. At syempre, i-analisa nyo rin naman po yung idadagdag nyo na salita o ipapalit nyo kung sila ba ay magka-match o tama ang pagkakapareha. Okay po? So, sana po makikipractice po itong ating leksyon kasi tiyak magagamit nyo po agad ito kasi gamit na gamit po ito. Okay po? Maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe at nag-share. Maraming salamat po.